Binigyan ng mga magulang ko ang buong pamana nila sa aking kapatid na babae, ang Golden Child. 7 taon ang lumipas, nagpakita sila at nais makita ang aking mga anak. Narito kung paano ko sila sinagot. Noong lumalaki ako, ang aking kapatid na babae ang laging paborito ng mga magulang ko. Siya ay matalino, maganda at talentado, habang ako ay ang pamantayang karaniwan lamang. Iniinda ng mga magulang ko ang kanyang bawat tagumpay habang halos hindi ko man lang nakukuha ang kanilang atensyon. Wala akong kaalaman noon na ito ay hindi patas hanggang sa ako ay nagkaisip na. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay akong makamit ang maraming bagay sa aking sariling pag-esfuerzo. Nag-aral ako ng mabuti upang makapasok sa isang nangungunang unibersidad, nagtapos ng may karangalan, at nakakuha ng magandang trabaho, ngunit hindi kailanman na-impress ang mga magulang ko. Lagi na lamang silang may dahilan upang maliitin ang mga natamo ko, habang ang aking kapatid ay patuloy na pinuri at binigyan ng espesyal na trato. Nang pumanaw ang aking mga lolo at lola, inisip ko na maaaring magbago ang sitwasyon. Iniwan nila ang isang malaking pamana at naisip ko na sana makikita ng aking mga magulang ang aking halaga at hahatiin ito sa akin at sa aking kapatid. Pero nagkamali ako. Ibinigay nila ito sa aking kapatid ng walang pag-aalinlangan. Nasaktan at nagalit ako at naramdaman kong parang pinaparusahan ako sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Pinutol ko ang ugnayan ko sa kanila pagkatapos noon. Hindi ko kayang makita sila at magkunwaring okay ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga taon ng pagwawalang bahala at paboritismo na umabot na sa sukdulan. Ilang taon ang lumipas, nakilala ko ang aking asawa at kami ay nagpakasal sa isang maliit na seremonya, kasama ang aming pinakamalalapit na kaibigan at pamilya. Hindi ko inimbita ang mga magulang ko o ang aking kapatid dahil alam kong wala silang pakialam kahit anong mangyari at gusto ko lang ng mga tao na tunay na nakatangkilik at nagmamahal sa akin sa aking espesyal na araw. Ilang taon ang lumipas, nagbuntis ako ng kambal, isang lalaki at isang babae. Masaya ang aking asawa at ako at sabik kami na magsimula ng aming pamilya. Dumaan kami sa pagbubuntis ng magkasama, ngunit nahirapan ako. Palagi akong pagod, nahihilo at nahirapan sa pagtulog, ngunit nandyan ang aking asawa sa bawat hakbang. Siya ang aking batayan, aking suporta, at hindi ko siya magagawa nang wala siya. Nang ipinanganak ang aming kambal, iyon ang pinakamasayang araw sa aking buhay. Ang paghawak sa aking mga anak sa unang pagkakataon ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang mga ito ay sobrang liit at mahina, ngunit sobrang perpekto sa bawat paraan. Ang aking asawa at ako ay sobrang saya at kami ay sabik na magsimula ng bagong yugto sa aming buhay. Habang lumalaki ang aming mga anak, sinigurado naming pinalibutan sila ng pagmamahal, suporta at positibidad. Gusto naming malaman nila na sila ay mahal at maaari silang laging umasa sa amin. Ang mga magulang ko at ang aking kapatid ay hindi bahagi ng aming buhay, ngunit okay lang kami roon. Kami ay may isa't isa at iyon ang lahat na mahalaga. Isang karaniwang hapon ng Sabado, narinig ko ang kumatok sa pinto. Naroon ang mga magulang ko na nakatayo sa aking pintuan na may mga ngiti sa kanilang mga mukha na parang hindi sila nawala sa loob ng 7 taon. Sinabi nila na gusto lang nilang makita ang kanilang mga apo, ang aking mga kambal. Naramdaman ko ang halo-halong emosyon, galit, pagkabetray, pagkalito, at hindi makapaniwala. 7 mahabang taon na mula nang huli kaming nag-usap at ngayoy tila walang pakialam sa mga anak ko. Nakita ko ang pananabik sa kanilang mga mata habang sinubukan nilang mag-isip ng mga dahilan kung bakit sila nawala ng matagal. Sinabi nila na namimiss nila ako at kung gaano nila gusto makita ang aking pamilya. Sinabi nilang ayaw nilang ma-miss out ang kanilang mga apo, ngunit alam kong hindi ko sila maaaring payagan na makita ang aking mga anak. Hindi ko maaring pahintulutang magpasok sa aming buhay tuwing maginhawa sa kanila. Hindi ko maaring bigyan sila ng access sa aking mga anak pagkatapos silang pabayaan at saktan ako sa loob ng maraming taon. Kaya, tinanong ko sila ng direkta kung bakit nila gustong makita ang aking mga anak pagkatapos ng lahat ng panahon. Nag-atubili sila sa isang sandali, ngunit pagkatapos ay nagsalita ang aking ama, ang iyong kapatid, siya ay nagsalita ng mababa ang tinig, sinabi sa amin na nagdesisyon siyang maging walang anak magpakailanman. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sa lahat ng mga taon, pinili ng mga magulang ko na ibigay ang lahat sa aking kapatid at ngayon bigla na siyang ayaw ng mga bata.
Para itong slap sa mukha ko. Alam kong hindi nagsisinungaling ang aking kapatid. Alam kong narito lang ang mga magulang ko dahil gusto nila ng access sa aking mga anak dahil hindi na ibibigay sa kanila ng aking kapatid. Palaging pumabor sila sa kanya kaysa sa akin at ngayon sinisikap nilang gamitin ang aking mga anak para ituwid ang kanilang mga nagawang pagkakamali. Sa pagkakataong iyon, nahanap ko ang lakas upang harapin sila. Sinabi ko sa kanila na hindi sila maaaring makipagkita sa aking mga anak at na nawala na ang karapatang iyon nang pinili nilang putulin ang ugnayan sa akin. Sinabi ko sa kanila na hindi nila maaaring asahan na bumalik ngayon na ang aking kapatid ay gumawa ng desisyong hindi angkop sa kanila. Sinubukan nilang makipagtalo sa akin at humiling, pero hindi ako nag-alinlangan. Tapos na ako sa mga laro nilang ito, mga kasinungalingan at manipulasyon. Nakabuo ako ng buhay para sa aking sarili at aking pamilya nang wala sila. Ayaw kong pahintulutang sirain nila ito. Nang isara ko ang pinto sa kanilang mukha, naramdaman ko ang isang daloy ng ginhawa. Nakatayo ako para sa aking sarili at sa aking mga anak at ipinakita ko sa aking mga magulang na hindi sila maaaring basta-basta pumasok sa aking buhay kapag nais nila. Nang umuwi ang aking asawa, umupo ako sa kanya at nag-usap tungkol sa nangyari. Bago siya dumating, siya'y gulat na gulat tulad ko. Pinag-usapan namin ang lahat ng sinabi ng aking mga magulang at kung ano ang sinabi ko bilang tugon. Pinag-usapan din namin kung paano namin nais na walang relasyon ang aming mga anak sa mga magulang ko o aking kapatid. Ayaw namin silang makuha sa negatibong impluensya sa kanilang buhay. Tiniyak sa akin ng aking asawa na tama ang aking desisyon na hindi pahintulutan ang mga magulang ko na makita ang aming mga anak. Sinabi niya na sinusuportahan niya ako ng buo at patuloy kaming tutulong sa isa't isa sa mga desisyong ito. Pinausapan din namin kung paano namin hahawakan ang anumang hinaharap na interaksyon sa mga magulang ko. Nagpasya kaming ipagpatuloy ang paglayo at ituon ang aming nakabubuong pamilya. Habang lumipas ang mga araw, patuloy kong iniisip ang nangyari. Naramdaman ko ang galit, sakit at pagkabetray. Maliwanag sa akin na ang mga magulang ko ay nagpasyang kumatok sa akin upang makita ang mga anak ko dahil ang aking kapatid ay hindi na nais ng mga bata. Hindi sila nag-reach out sa akin sa loob ng mga taon, ngunit nagkaroon sila ng lakas na humarap sa aking pintuan at humiling na makita ang aking mga anak. Hindi ito kapanipaniwala. Kahit nasubukan kong ipaliwanag ang kanilang mga pag-ugali, hindi ko maunawaan kung paano sila nagiging ganito kagalit at malupit. Palagi akong nandoon para sa kanila sa kabila ng pagkakaalam kung paano sila pumabor sa aking kapatid. Ngayon, inaasahan nilang kalimutan ko ang lahat ng iyon at payagan silang makapasok sa aking buhay na parang walang nangyari. Nakakainsulto at pinatibay pa ang aking desisyon na iwasan sila. Update 1, hindi natigil ang mga magulang ko sa pagpunta sa aking pintuan. Ilang linggo ang lumipas, tumawag ang aking ina sa aking asawa. Siya ay umiiyak at humihiling na pahanggang hayagang makilala ang kanyang mga apo. Paulit-ulit siyang nagsabi kung gaano niya namimiss ang mga ito at kung gaano sila karapat-dapat sa kanilang mga lolo at lola. Mananatiling kalmado at magalang ang aking asawa, ngunit matatag siyang sinabi sa kanyang ina na hindi sila makakapunta at ang desisyon namin ay hindi magbabago. Pero patuloy na nag-persistence ang aking ina at sinubukan akong emosyonal na manipulahin ang aking asawa. Sabi niya, hindi na kami marami, unti na lamang ang natira. Pakisuyuan, huwag kaming iwasan, ang asawa mo ay malupit, at hindi mo ba iniisip ang mga magulang mo? Pagkatapos ay nag-attempt silang bribing. Nag-alok sila na bilhan kami ng bagong sasakyan o bayaran ang edukasyon ng aming mga anak kung pababayaan silang makita ang aming mga anak. Tumanggi ang asawa ko sa kanilang mga alok at inisip niya na hindi ito tama. Galit na galit ako nang sabihin ito sa kanya, kung paano nila sinubukang bribing kami. Tingin ko, hindi nila talaga iniintindi ang pinsalang kanilang ginawa at mas interesado lang sila na makuha ang gusto nila. Nabilanggo ako at nainis nang marinig ang tungkol sa kanilang pagkabigo na umuikot sa kanilang sariling galit. Sobrang sakit na malaman kung gaano sila kagalit at manipulahin. Nakaramdam akong parang isang gamit lamang na ginamit at itinapon kapag naisip na maginhawa. Laban sa mga tadhana, hindi ko sila hayaan na manipulahin ako. Alam kong kung mapapayagan ko silang makapasok sa buhay ng aking mga anak,
Mapapatunayan lang nito ang kanilang pag-ugali at maisip nila na makakaya nilang makalusot sa anumang gusto. Hindi ko halos mapahintulutan ang kanilang nais. Nag-usap kami ng aking asawa ng mabuti at parehong kami ay nagkasundo na kailangan naming magpakatatag. Hindi namin pahihintulutan na ang mga magulang ko o sinuman ay manipulahin kami o ang aming mga anak. Mananatili kaming tapat sa aming desisyon. Kami ay pamilya at ititiyak naming protektahan ang isa't isa sa kahit anong mangyari. Ay, lubos kong sinusuportahan ang iyong desisyon. Ipinakita ng mga magulang mo ng maraming beses na hindi nila pinapahalagahan ang iyong mga tagumpay at hindi ito patas para sa kanila na umuwi at sa wakas ay sikaping makilala ang mga bata dahil gusto nilang makita ito. May karapatan kang protektahan ang iyong pamilya at iyong kapayapaan ng isip. Sa tingin ko dapat mo silang pakinggan. Sila ay pamilya mo pagkatapos ng lahat at hindi ito malusog na hawakan ang galit magpakailanman. Maaaring may balidong dahilan sila sa kanilang ginawa at maaaring makinabang ang iyong mga anak sa pagkakaroon ng mas maraming tao na nagmamalasakit sa kanila. Ay, talagang mukhang mga masamang tao ang iyong mga magulang at kapatid. Nakakadismaya na sinubukan nilang braving ang iyong asawa para lamang makita ang iyong mga anak. Tama ka sa pagpapanatiling malayo sa iyong pamilya. Huwag mong hayaan silang magdulot ng guilt sa iyo para isipin mo ang kabaligtaran. Susunod na kwento, ako, 28 taong gulang na babae, tulad ng maraming kababaihan, ay natutunan sa dahil ng pandemya na hindi ko kailangang magbihis upang sumunod sa mga malasining na pamantayan. Dati, nagbibihis ako ng matindi at sinisiguro kong nakapag-aayos ako ng aking mukha sa taas ng level ni James Charles, Nikki Tutorials na siguro kong ang aking balat ay kasing binis ng balat ng sanggol, at hindi pa natin simulan ang usapan tungkol sa buhok ko. Ngunit ang asawa ko, 30 taong gulang na lalaki ay nagalit dahil dito. Sinabi niyang gusto niya ang aking dating hitsura, at nahihiya siya na makalabas kasama ko ngayong nagdesisyon akong maging tamad na maliit. Sinabi ko sa kanya na nagbibihis pa rin ako kapag mayroong dinner dates at sa mga mahahalagang okasyon, pero hindi ko nais na magsuot ng makeup at mataas na takong para sa grocery store o habang naglilinis ng banyo. Sinabi niya na hindi naman mahirap maglagay ng kaunting makeup at mag-ahit, kaya't sinabi ko sa kanya na kung sa tingin niya ay madali lang, subukan niyang maranasan ang parehong proseso na dinaranas ko para magmukhang maganda. Sumang-ayon siya dahil kung nagagawa ko ito sa loob ng maraming taon, gaano nga ba kahirap ito? Natutunan niya kung gaano kasakit ang waxing at kung gaano katagal ang proseso ng paghugas, pagpapatuyo at pag-istilo ng mahabang buhok. Nalaman din niya kung gaano ka-inkomportable ang pagsusuot ng ilang mga damit araw-araw. At dahil gusto niyang makita akong nakamakyup, pinayagan ko siyang lagyan ko siya ng makeup. Hindi ko siya ginawang full drag, naglagay lamang ako ng mga bagay na magpapaganda sa kanyang mga tampok. Sa huli, matapos ang isang buong araw na ito, sinabi niya na humihingi siya ng tawad at hindi niya naisip kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko para sa aking hitsura. Sinabi ko sa kanya na isipin ang mga babae na nag-aabot pa ng lip fillers at botox. Tumawa siya at nagpasalamat na hindi ako ganoon ka-high maintenance. Pareho kaming nagtawanan at naramdaman kong napatunayan ko ang aking punto. Ngunit pagkatapos, sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid na babae at natagpuan nila itong nakakatawa dahil sa kanilang pananaw, panahon na para maunawaan ng mga lalaki ang hirap na dinaranas ng mga babae para sa kanilang hitsura. Ngunit nang sabihin niya ito sa kanyang ina, nagalit siya at nagsimula siyang tumawag at mag-text sa akin, sinasabing inabuso ko ang kanyang anak. Sabi niya na responsibilidad ng babae na magmukhang maganda para sa kanyang asawa at nagbabala siyang baka maghiwalay kami o mangaliwa siya kung patuloy akong maging tamad. Hindi ko siya pinansin, ngunit ngayon ay pinagtatanggol ako ng aking asawa mula sa kanyang ina at galit siya na pinagtatanggol siya ng anak niya. Nagtataka ako kung nagkamali ba ako. Sinubukan ko lang patunayan ang aking punto. Ay, hindi ka nagkamali. Ang iyong asawa ay isang magandang tao na nagbago ang pananaw. Dati siyang may mga toxic na pananaw tungkol sa mga babae, ngunit mabilis siyang nagbago at ngayon ay pinagtatanggol ka niya laban sa ina niya. Nakita ko na maraming kwento kung saan ang mga lalaki ay nagagalit kapag sinubukan ng kanilang mga partner na ipakita sa kanila ang hirap ng pagiging babae, ngunit ang iyong asawa ay tila nakakaunawa at handang baguhin ang kanyang pananaw.
Ay, maganda na mayroon kang isang asawa na handang makinig at matuto mula sa iyo. Huwag mong hayaang sirain ng kanyang ina ang iyong relasyon. Patuloy na ipaglaban ang iyong mga pananaw at huwag kalimutang maging bukas sa komunikasyon sa iyong asawa. Susunod na kwento, ang aking ex at ako, parehong 30 taong gulang, ay may 2 anak na magkasama. Ang aming anak na lalaki ay 11 at ang aming anak na babae ay 8. Ang ex ko ay kasal kay Jenna at siya ay isang stepfather sa kanyang 4 na anak na may edad mula 5 hanggang 11. Ang pangalawang kasal ng ex ko ay lumikha ng isang komplikadong dinamika sa pagitan namin at para sa aming mga anak. Nahihirapan siyang bigyan ng oras ang mga bata para sa kanilang extracurricular activities habang ang kanyang mga stepkids ay may mga aktibidad sa ibang lugar. Sinubukan niyang pilitin ang mga bata na itigil ang mga bagay na gusto nila at lumipat sa iba. Pumasok ako at nag-alok na ako na magmaneho sa kanila, ngunit tinanggihan niya ito. Kaya't hindi nakadalo ang mga bata sa kanilang extracurriculars sa oras ng kanilang ama na ikinagalit nila. Sinabi ng ex ko na ipinahayag ng mga bata ang kanilang saloobin sa kanya at kailangan kong tulungan silang makita na sila ay makasarili. Sinabi ko sa kanya na hindi totoo iyon. Ang argumento niya ay hindi sila malapit sa kanilang mga step-siblings dahil sa sama ng loob. Sinabi ko sa kanya noon na dapat niyang bigyang prioridad ang kanilang mga interes, gaya ng ginagawa niya sa kanyang mga stepkids, ngunit hindi siya nakinig. Ilang buwan ang lumipas, nagpakita ang mga bata ng interes sa isang partikular na summer camp. Nakipag-usap ako sa ex ko at sinabi niyang hindi pwede. Kailangan nilang pumunta kung saan gusto ng kanyang stepkids. Nag-alok akong sagutin ang buong halaga ng camp at medyo napapayag siya. Ngunit 1 linggo ang lumipas at sinabi niya na kailangan niya akong tulungan sa kanyang stepkids pagkatapos ng camp ng 3 oras mula ngayon hanggang sa matapos ang camp. Sinabi niya na pinahirapan ko siya at dapat kong tulungan siya. Sinabi ko na hindi ako makakatulong. Galit ang ex ko at sinabi na ako ang nagiging hadlang sa mga bata na magbonding kasama ang kanilang mga step-siblings at pinapalala ko ang dibisyon. Sa tingin ko, siya ang absurd at hindi ko siya sinusuportahan. Ay, patuloy kang nagtatrabaho upang matiyak na ang iyong mga anak ay nakakadalo sa mga aktibidad na gusto nila sa halip na mapilit sa mga bagay na pinili ng iyong ex. Kung gusto niyang magreklamo tungkol sa hirap ng balansehin ang mga extracurricular activities ng kanyang mga anak, maaari mo siyang paalalahanan na siya ang pumili na muling magpakasal at kumuha ng responsibilidad para sa mas maraming bata. Dapat mong ipagpatuloy ang paggawa ng tama para sa iyong mga anak at huwag hayaang manipulahin ka ng iyong ex. Ang iyong mga anak ay may karapatang makilahok sa mga aktibidad na gusto nila, at hindi ito makatarungan na pilitin silang sumunod sa mga desisyon ng kanilang ama na mas nagiging maginhawa para sa kanya. Ay, ang iyong ex ay nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa kanyang blended family at sinusubukan kang i-co-op para matulungan siya. Hindi ito at hindi dapat ang iyong prioridad. Dapat ay nakatuon ka sa iyong mga anak.